Sa mga solo parent, mga single parent, nagtatrabaho man o hindi, saklaw na po kayo ng mga benepisyo ng PhilHealth, ng ating Philippine Health Insurance Corporation. Entitled na kayo sa free coverage, no? Mai-enroll na kayo as a principal member. Saklaw po yan sa ilalim po ng PhilHealth Circular 2024-0020 sa ilalim po ng Republic Act 11861. Yan po yung Expanded Solo Parents Welfare Act. Nakasaad dun to sa mga panuntunan para sa implementasyon ng libreng healthcare service para mga sa solo parent o single parent at yung inyong mga anak at dependent na nakarehistro sa Solo Parents Office, yan yung SPO o kaya yung Solo Parent Division o SPD ng lugar kung saan po kayo nakatira. Para sa mga solo parent na nagtatrabaho, yung premium contribution nyo paghahatian ng employer at ng national government. So, libre. Libre yung coverage para sa inyo dahil yung premium divided between the government and your employer. So, walang trabaho, ang gobyerno po ang solong magbabayad. Ang mga solo parent, maaaring kumuha ng kanilang PhilHealth Consulta Package, pumili ng kanilang PhilHealth Consulta Provider, at sa ilalim po ng batas na yan, tinataas din po yung threshold sa dependent ng solo parent from 18, 22 years old na po. Hanggang 22 na. O, pwedeng yung isaklaw, ilista as dependent ninyo. Hanggang 22 years old. At ayon pa rin sa panuntunan, mga solo parent maaaring makakuha ng benepisyo sa pamamagitan ng pagpapakita. Kailangan nito yung inyong Solo Parent Identification Card o SPIC. Yung booklet na kanilang makukuha mula dun sa SPO o SPD sa inyong lugar. Bukod sa mga namatayan ng asawa, ayon kay Villafuerte, Congressman Villafuerte, no? Itinuturing ding solo parent yung mga isang individual kung ang kanyang asawa ay physically or mentally incapacitated. O kaya mahigit na 6 na buwan na inabandona na ng asawa, kinansela ng korte ang kasal at sa kanila napunta ang kanilang anak at yung nakakulong ang mga asawa matapos mahatulan po. Qualified na pala yung mga single na parent. So, let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.